Ginang, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Ang ikatlong huling wika ng mahal na Panginoong Hesukristo. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ito po ay halaw sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 26 hanggang 27. Ang larawan ng isang lubhang nahahapis na ina sa piling ng kanyang lubhang nagdurusa at nahihirapang anak ay ang larawan ng tunay at ganap na palitan at pagpapahayag ng pagmamahal. Yes, it is the genuine and perfect exchange of love that we cannot only see now in the picture in the cross, but more than that is to feel it deep within ourselves. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang sariling karanasan sa isang ina. At marahil magpasa hanggang ngayon ay nadarama pa rin natin ang matimyas, ang mainit at maarugang pagmamahal ng isang ina. Parehong pagpapahayag ng pagmamahal kung paanong dinala tayo sa sinapupunan ng may lubusang pag-iingat at kung paanong ginawa niyang ang kapaligiran ay punong-puno ng sigla, tuwa at kalinga. Talaga namang biyayang maituturing ang pagkakaroon ng anak at walang mapagsidlang saya ang katumbas nito sa damdamin ng isang ina. Mulat sa katotohanan na hindi basta-basta para sa isang ina ang magdalang tao, sapagkat kalakip nito ang mabigat na pananagutan. Bilang anak ng aking natatanging ina, alam ko pong lubos ang pagmamahal niya sa akin at sa aming buong pamilya. At masasabi ko rin po ng tahasan, talaga din namang napakalaki at natatanging biyaya mula sa Diyos ang magkaroon ng isang mapagmahal na ina. Mga minamahal na kapatid, ang tahanan ay ang eskwelahan ng pagmamahal. The School of Love, Schola Caritatis. Dito hinuhubog ang sino man na magkaroon ng tunay na puso. At sa sariling tahanan din, natututunan ninuman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. At ang may malalim na pananagutan sa gawain ng paghuhubog ay ang magulang. Lalo at higit ay ang isang ina. Kaya naman sa murang isipan ng isang walang muwang na paslit, hindi man niya lubos na unawa ang pag-ibig, ay lubos naman niya itong nararamdaman sa sarili nitong tahanan. Sa pamamagitan nito, malinaw na nabibigyan ng diin ang kahalagahan ng pag-ibig. Ang mundo ngayon ay lito at walang malinaw na direksyon kung saan tutungo, sapagkat merong katotohanan na ibinubunyag ang pagkakaroon ng hindi malinaw na pinagmulan. Idagdag pa ang palasak na damdamin ng walang pagpapahalaga at pagbibigay ng malinaw na kahulugan sa bawat karanasan. Nakakalungkot pong isipin na sa panahon ngayon, ang ilan sa pinakapangunahing ilaw ng tahanan na magbubukas sana sa mga mumunting sinag ng katotohanan ukol sa salitang pag-ibig ay ang pilit na nagsasara nito. Sapagkat kulang sa kahandaan sa isang uri ng kalalagayan sa buhay na pinapasok ng ilan, ang isang sanggol sa sinapupunan pa lamang imbis na pagmamahal ang madama ay purong pangamba, takot, pagdurusa at kawalan ng pagkalinga. Ang mumunting paslit ay hindi hinuhubog sa init ng yakap, bagkus ay sa malamig at mata ng puot o galit, dala ng isang pagkakasala. Hindi na tuloy biyaya ang turing sa isang sanggol na isisilang, bagkus ay isang sakit, mabigat na pasanin at dagdag na palamunin. Ito ay sanhi ng maling pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng pagmamahal.
Kaya naman ang ilan na hindi matanggap ang pagkakamali, imbis na ituwid sa pamamagitan ng tama, ay dinudugsungan pa ng isa pang pagkakamali. Nabuntis na hindi inaasahan dahil sa kapabayaan at pagbibigay lugod ng sarili sa panandaliang kaligayahan, ay nauuwi sa nakakarimarim na kasalanan ng abortion. At hindi ito lingid sa atin na sa mga pahayagan at telebisyon, sa basurahan, sa palikuran at sa tambakan, iniiwan ang kawawang nilalang. Ina, pangunahing ituro ang pag-ibig. Ipadama ang pagmamahal, sapagkat kung pagmamahal ang siyang unang itinanim sa puso ng isang anak, ang parehong pagmamahal ang siya rin aanihin. Sa paanan ng krus, kung saan nakabayubay si Jesus, ang ikatlong huling wika na namutawi sa kanyang bibig, "Ginang, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina." Nagpapahiwatig sa atin sa katotohanan na sa kabila ng nadaramang matinding paghihirap ni Jesus, ay naroon pa rin ang tunay na pagpapahalaga niya sa kahulugan ng natutunan niyang pagmamahal sa kanyang ina sa loob ng sariling tahanan. At wala siyang ibang ninanais kundi ang ibalik sa kanyang ina ang pagmamahal na patuloy nitong ibinibigay, patuloy nitong ipinadadama sa kanya. The sweetest exchange of love between Jesus and Mary sums up this picture in the cross. Na kahit nabatid ni Jesus na wala siyang magagawa, ay pilit pa rin niyang sinuklian ng parehong pagmamahal si Maria, ang kanyang ina. What comes next is the complete or total entrustment of Mary to Jesus' beloved disciple, John. Ipinagkatiwala ni Jesus si Maria kay Juan, hindi dahil sa gusto ni Jesus na putulin ang kanilang kaugnayan sa isa't isa, kundi upang bigyan ng diin na hindi dapat maputol ang pagmamahal na ito ng isang ina sa isang itinuturing na pagkabigo dahil sa kamatayan ng anak. No, Jesus wanted Mary to continue that love of a mother. Ninais na Jesus na ipagpatuloy ni Maria ang pagmamahal na ito ng isang ina. Si Juan ay larawan ng simbahan na kumakalinga at parehong nagmamahal. Ang simbahan ng katawang mistiko ni Kristo, siya ang ulo. Para bagang sinasabi ni Jesus, "Ina, mahalin mo po ang aking katawang mistiko. Ibaling mo po sa simbahan ang pag-ibig na ipinadadama mo ngayon sa akin. Oo, pareho kayong nangungulila ngayon sa lagim ng kinahinatnan kong ito. Ngunit natitiyak kong hindi mawawala ang init ng pagmamahal na nasa sa inyong mga puso." Sa sandaling iyon ay lubos ang kabatiran ni Jesus sa paghihirap ng puso ni Maria. Sa paanan ng krus, kung saan nakabayubay ang kanyang minamahal na anak. Subalit alam ni Jesus na hindi dapat matapos ang pagmamahal ng kanyang ina sa pighati at kalungkutan. Bagkus ang makainang pagmamahal ay maipadama sa mga kapatid niya, yaong mga napagpahayagan ng salita, yaong nahasikan ng binhi, yaong mga nakikinig at dagling tumatalima sa kalooban ng Diyos. Yaong mga lagad ni Jesus at ngayon tayo na mga Kristiyano. Kaya naman ang paglalarawan sa simbahan sa katauhan ni San Juan ay nagpapatunay na tayo ay may natatanging mapagmahal na ina upang kalingain at mahalin, sapagkat siya sa atin ay gayon din. Nagtitiwala ng lubos si Jesus na magpapatuloy at mananahan ang pagmamahalan sa pagitan ni Maria at ng simbahan. At kung saan naroon ang pag-ibig, ang pagmamahal, ay naroroon si Jesus. Naroroon ang Diyos. Kung ang Diyos ay nagtitiwala sa simbahan, tayo bilang simbahan ay kailangan na palaging nakasandig sa matibay na pananampalataya sa Diyos. Angkop sa panahon ngayon na tayo ay nagdiriwang ng taon ng pananampalataya,
nararapat lamang ang pagpapatuloy na pagsasabuhay nito at walang ibang pinakamainam na patotoo sa pananampalataya, kundi ang pagiging buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Siyempre, sa liwanag na rin ng ipinakita at ipinanabang pagmamahal ng isang lubhang nahahapis na ina ni Maria sa piling ng kanyang lubhang nagdurusa at nahihirapang anak. Ito ang larawan ng tunay at ganap na palitan ng pagpapahayag ng pagmamahal. Kung ikaw ay isang anak na lubos na nakadama ng pagmamahal ng isang ina, hindi mo ba ito kayang suklian ng parehong pagmamahal? Jesus, sa pagtatagubilin mo sa simbahan ng iyong ina, naway patuloy naming kalingain at mahalin ang mahal na Birheng Maria. Gayon din naman, hinihiling po namin na sa pagmamahal namin sa Kanya, ay patuloy mo rin kaming mahalin at bigyan ng mga biyaya. Ibalik mo po ang iyong mga mata, puspos ng abag-atawa, at patuloy mo kaming gabayan sa aming mga ginagawa. Hinihiling namin ito sa pangalan mo, Jesus.